Eto na naman nga kami at nagkayayaan kami sa pamumuha ng kibal. Pupunta kami ngayon sa kinakaritang sasahan ni tatay at ngayong araw siya pumatas. Sa di kalayuan nga ay nakita kong lumalangoy si paring Tiger pasunod sa amin. Kaya naman sabi ko ay amin namin tayin. Napakahirap naman ang trabaho mo paring Tiger pagkasama mo naman ang iyong admirer na si Olden. Ganito lang naman lagi ang routine namin. Na kapag may nagplanong isa, lahat makakasama na. Lagi nga namin nakakasama tong aming kumpare na si Tiger dahil masipag at kahimanglaw na rin. Pero isa lang ang napansin ko, mula nang makasama namin si Maring Olden, ay nagpapakitang gilas na rin. Lupo naman, tumalon pa nga. Hindi ko mamaunawaan tong si paring Tiger at may pagtalon-talon pa nga nalalaman para lang mapansin. Namuntikan pa nga kaming mabangga. Pinasakay ko na nga lang ulit para hindi siya mapagod at nakakaawa naman dahil sa sobrang hirap at putikan pa yung kanyang dadahanan, ay napakalayo pa na aming pupuntahan. Nadadaanan naman namin yung sasahan kung saan si tatay ay nangangarit. Sabi ko naman ay doon na lang sa dulo kami mag-umpisa para makapili kami ng maayos. Di nga palang kibal ay tagpas na at wala na sa puno. Bawal nga pala kaming magputol niyan dahil hindi lahat ay sabay-sabay silang aanihin at sumisibol. May ilang mga puno na late na rin bumuma kaya yung iba wala pa halos laman. Fast forward nga sa pagbiyahe at heto na nga kami, nakarating na kami sa aming pupuntahan. Pagbaba nga namin ay nagsidaan muna itong mga ito sa bayabas. Sinek muna nila kung mayroong mga bunga at mukhang may dalawa naman. Pagkatapos nga nila sa bayabasan, ay doon naman kami didiretso sa dulo sa aming papamuhaan ng mga kibal. At heto na nga, may nakita na nga kami na wala na sa puno. Tulad nga ng sinabi ko, hindi sila pwedeng sabay-sabay na pagpuputulin. Diyan nga pala yan pinutol sa tangkay na kinakabitan ng kawayan o tataya, na siyang sumasahod sa katas niya na kung tawagin ay tuba. At ayan na nga, chinek ka ng pamangkin ko kung malambot o matigas ang laman. Dahil ang kukunin natin ay yung malambot ang laman. Sabi ko nga dito sa dalawang big boy kong pamangkin ay sila na lang muna ang magpatuloy at manguha ng kibal at sasamahan ko muna itong mga pamangkin ko sa pangunguha ng gulay. At habang namimitas nga kami ng kangkong ay ayaw namang paawat itong dalawa namin maligalig na kasama at ginawa na ng playground itong aming pinapanguha ng gulay. Dito pa dumayo ng paghaharutan at paglalampungan itong dalawa na to. Hoy, Olden, Tiger, magsitigil nga kayo at kay kanina pa nakakabundol na mga nangunguha ng gulay. Napakaliligalig talaga. Tinuluan ko na nga rin sa pamimitas ng kangkong at nang mapabilis ang pangunguha. At baka nga mahibasan na rin yung aming sinakyan na bangka. Makakapagtulak pa kami sa putikan. Bukod nga doon ay nasikat na rin ang araw at masakit na nga sa ulo. Kaya sabi ko ay bilisan na lang. Agad nga rin nakakuha ng mga kibal itong dalawang big boy kong pamangkin na kaya naman inaya ko na rin silang umuwi. At eto na nga, malapit na nga mahibasan yung aming bangka. Kaya naman yung aming kasamang aso ay akin na rin pinabuhat dahil malalim na rin ang putik. Oh, bigla nga palang nawala si Tiger. Siguro nauna na yung umuwi. Speaking of Tiger nga pala, marunong nga pala yung umuwing mag-isa. Panik nga lang kabanding at nang iiwan. Pagdating nga namin ay nagsipaglangoyan na kami kaagad at napakainit na nga ng aming mga pakiramdam. Ayan, nagsanib puwersa na nga pala itong mga big boy kong pamangkin na sa pag-aawas nitong kibal sa bangka. Napapansin nyo nga pala kanina sa pagsakay namin ng bangka ay kakaunti yan. Dahil yung iba ay dinaanan na lang namin nung kami ay papauwi na rito. May isa nga pala akong big boy na pamangkin na hindi nakasama. Kaya siya na lang muna nagpresenta na magkalas-kalas nitong kibal. Dahil nga sa masakit sa kamay ay mahirap pa itong tanggalin kaya kailangan pukpukin muna ng itak o kahit na anong mabigat na bagay na pwede siyang makalas. At tulad nga ng sinabi ko kanina na yung ibang kibal ay dinaanan na lang namin nung kami ay papauwi na. Kaya may ilan kaming hindi na i-check. Tulad nito, hindi na siya pwedeng isama dahil matitigas na. At ganito yung tamang-tama lang na target talaga namin na kunin. Pwede mo na nga palang kainin siya ng ganyan. Matamis siya at masarap.
May pagkakahawig nga pala siya sa kaong. Pwede mo rin ito ihalo sa buko salad kung wala kang kaong. Basta, diskarte nyo na lang yun. At dahil nga, nipa palm fruit salad ang ating gagawin, kailangan marami yung ating kukuhain na ganito. Siguro pwede na rin ito dahil hihiwa-hiwain din naman natin siya ng maliliit. Tinulungan na nga rin ako ni ate big girl kong pamangkin sa panunungkit para mas mapabilis. Kailangan maraming ganitong malalambot ang maipon para hindi matigas nguyain. Paano naman yung mga walang ipin, di ba? Tiyaran, pagkatapos kong ang hiwa-hiwain na hinugasan ko na rin at pinatulo ng mabuti. Kasabay nitong 2 days. Ginayakan na rin namin ang konting buko na ipandadagdag namin para talagang mas malasa. Ginayak na nga rin namin to iba ingredients tulad ng condense at mga gelatin sa kanitong Nestle cream. Pagkatapos na nga namin mag-prepare ng mga ingredients na gagamitin, ay pinag-mix na nga rin namin. At syempre, ikaw nang bahala kung okay na ba sa iyong panlasa. Ayan, well done! Alam nyo na, salamat sa paglilibang! Wow!